Ang nakaraan patuloy na nagsisilabasan ang mga undead. Subalit hindi maiwasan ni Jiang Chen na mag-alala sa kanila Uncle Wang at sa mga kasamahan nito. Nagsaad naman si Jiang Chen na si Xiao Jio na lang muna ang haharap sa mga undead soldiers, at pupunta daw si Chen sa kanila Uncle Wang na nalalagay sa panganib ang kanilang buhay. Sa kabilang banda, at may sumigaw, "Uncle Wang, nasaktan ka ba?" Subalit hindi naman daw siya nasaktan sa kanyang tinamong pinsala. Dahil siya daw ay isang combatant, kaya wala lang sa kanya yun. Subalit nalalagay sa panganib ang kanilang buhay, napakadaming undead soldiers ang nakapalibot sa kanila, napamura na lang si Uncle Wang. Kung bakit dumarami ang bilang ng mga halimaw, hindi daw ito nangyayari tulad ng kanyang inaasahan. Sinabihan niya si Xiao Shi na puntahan si Jiang Chen, at sila ay tumakas na, si Uncle Wang na lang daw ang bahala sa mga halimaw, subalit nabigla naman si Xiao Shi sa sinabi ni Uncle Wang. Ngunit umatake na ang isang halimaw sa likuran ni Uncle Wang. Agad naman napalingon si Uncle Wang subalit huli na, dahil malapit nang tumama ang pag-atake ng halimaw. Bigla naman may lumabas na kamay, at nagpakawala ng isang spell. Agad naman naluso ang halimaw bago man tumama ang pag-atake nito. Nagsaad naman ang dumating kung ayos lang ba silang lahat. Napalingon naman sila, at napagtanto nila si Jiang Chen ang dumating. Nagsaad naman si Uncle Wang kay Jiang Chen kung hindi ba daw siya subsistence professional. Sumagot naman si Jiang Chen, "Mayroon akong isang nakatagong kasanayan na poison mist." Si Tito Wang ay malubhang nasugatan. "Sister Shi at Li, kunin niyo si Tito Wang at umalis sa lugar na ito. Ako nang bahala dito, pipigilan ko sila." Subalit nag-alala naman sila dahil sa binitawang salita ni Chen. Saad naman ni Uncle Wang, "Kaya ito ay ang divine grade talent, ngunit kahit na, ito ay masyadong mapanganib para sayo." Sumang-ayon naman si Xiao Shi, at inaaya pa si Chen na sila ay lumabas na sa dungeon. Naging seryoso naman ang mukha ni Jiang Chen saad nito, "Wag na silang mag-alala, dahil wala siyang balak mamatay." Nag-abiso naman ang system. Ang kondisyonal na pangangailangan ng bilang ng mga tao sa dulo ng Mystic Realm ay natugunan. Pagpapatawag ng Mystic Realm Boss. Agad naman lumapit si Jiang Chen sa mga halimaw at ito'y nagpapalabas ng malakas na aura. Nagsaad naman si Xiao Shi, "Uncle Wang, si Jiang Chen ay kumpiyansa sa kanyang sarili, tayo ay magtiwala sa kanya." Hindi na kumibo si Uncle Wang, bagkus ibinato na lang niya ang kanyang sandata kay Jiang Chen, ibalik na lang daw niya ito pagkatapos niyang gamitin. Nasalo naman ni Jiang Chen ang sandata at sabing, "Makakatiyak ka Uncle Wang, may ibabalik ko to sa iyo ng maayos." Lumabas naman ang system. Baguhan na Sword of Conqueror. Bilis 25, lakas 30, bilis ng pag-atake 2%. May bisa ang koneksyon ng passive skill. Agad naman umilo ang sandata matapos lagyan ng poison mist ni Jiang Chen, sambit pa nito. "Magagamit ko ang espada ni Uncle Wang para palawakin ang saklaw ng pag-atake ng poison mist." Ilang sandali lamang ay mabilis na umatake si Jiang Chen, ang lahat ng kanyang nadadaanan na halimaw ay nahahati ito sa ilang piraso. Naging seryoso naman ang mukha ng ating bida, saad pa nito. Siya ang top 1 sa kanilang buong school pagdating sa mastery ng sword art skill. Patuloy na sumugod at pinagpapaslang ni Jiang Chen ang mga halimaw, ngunit may isang halimaw na nasa ere at nakahanda ng isang pag-atake. Napansin naman ito ni Jiang Chen, bago man tumama ang pag-atake ng halimaw ay nakatalo na ang ating bida bago man tumama ang pag-atake nito. Nakapaghanda ulit ng isang pag-atake ang halimaw at iwinasiwas nito ang kanyang sandata, ngunit mabilis naman ito nasalag ni Jiang Chen. Subalit sa hindi inaasahan, sa lakas ng pag-atake ng halimaw ay hindi kinaya ng hawak ng ating bida na sandata sa lakas ng impact nito, ilang sandali lamang at naputol ito, na sanhi na pagtilapon ng ating bida. Subalit maayos naman ang paglapag ni Jiang Chen, na pagtanto ng ating bida na boss na pala ang kanyang kalaban. Mas malakas pa raw ito sa kanyang inaasahan. Subalit nag-iba naman ang ekspresyon ng mukha ni Jiang Chen sa nangyaring salpukan nila ng halimaw. Hindi niya alam kung paano niya ipapaliwanag kay Uncle Wang, kung paano naputol ang sandata nito. Ang kalaban ni Jiang Chen ay isang leader ng undead soldiers, ito ay level 15. Ilang sandali lamang at umatake na naman ang halimaw. Subalit nakaramdam ng kaba ang ating bida at ito'y pinagpawisan, dahil malapit nang tumama sa kanya ang atake.
Agad naman tinawag niya si Xiao Jiu ang Zerg Queen, bigla naman lumabas si Xiao Jiu at nasalag nito ang pag-atake ng halimaw sa isang kamay. Nagsaad naman ito kay Jiang Chen kung ayos lang ba na siya na lang daw ang papatay sa halimaw. Agad naman sumang-ayon ang ating bida na pinapaubaya na niya sa kanya ito, bigla naman pinutol ni Xiao Jiu ang sandata ng halimaw, at ito'y nagpalabas ng nakakatindig balahibong aura, subalit hindi naman nasindak ang halimaw bagkus. Naghanda pa ito na isang suntok, mas alag naman ito ni Xiao Jiu, bigla naman nag-counter-attack si Xiao Jiu, sa sobrang bilis nito ay hindi na nasalag pa ng halimaw, at nahati ang kamay nito at natanggalan pa ng ulo na sanhi ng pagkamatay nito. Hindi naman makapaniwala si Jiang Chen, na tinapos lang ni Xiao Jiu ang boss ng ganun lang kadali, subalit ang akala nila ay tapos na, hindi nila alam ay hindi pa nawasak ang core nito. Naalarma naman si Jiang Chen, matapos niyang makita ang core na nag-absorb ng malakas na aura. Ilang sandali lamang ay natapos na sa pag-absorb ng enerhiya ang core at naging mas malaki ng halimaw ito. Bumungad sa kanila ang malaking boss, ang pangalan ng halimaw na ito ay isang Tyrant of Undead Soldiers, ito ay isang level 20. Nagsaad naman ang ating bida kay Xiao Jiu, na kailangan itong wasakin ang core ng halimaw sa katawan. Hindi naman nagpatampik-tumpok pa si Xiao Jiu. Agad naman lumusab ito, ngunit bago man makalapit si Xiao Jiu, ay nakahanda na ng isang was-iwas ang halimaw. Agad naman naiwasan ni Xiao Jiu ang ataking yun, nagbitaw naman ng isang atake si Xiao Jiu, subalit maiwasan lang ito ng halimaw. Saad naman ni Jiang Chen, masyadong mabilis ang napakalaking halimaw na ito kahit napakalaki pa ng kanyang katawan. Iniiwasan niya lang ang lahat ng mga atake ni Xiao Jiu. Kahit na matagal na akong nagkaroon nito. Paano kung gamitin ko ang mga halaman na ito? Wala na daw oras na dapat pang sayangin, at susubukan lang daw niya ito. Bigla naman sumugod ang halimaw at naghanda ng malakas na pag-atake ng napakabilis. Nagsaad naman si Jiang Chen. Napakabilis ng bastardong ito at makapangyarihan pa ang bawat pag-atake nito. Parang isang toro na nagwawala daw na nawalan ng control. Ngunit ito rin daw ay isang kahinaan ng halimaw. At naramdaman na daw ni Jiang Chen ito simula ngayon. Ilang sandali lamang at nakapaghanda na ang halimaw sa kanyang gagawing pag-atake, iniangat ng halimaw ang kanyang palakol. Dagdag pa ng ating bida. Maraming ugat ang nakatago sa ilalim ng sahig. Kailangan ko lang gamitin ang aking talento sa sandaling ito ay malapit na. At iyon ang magpapatigil sa kanya sa pwesto. Ngunit ilang sandali lamang ay palapit na ang atake ng halimaw sa ating bida. Agad naman may lumabas na berdeng aura sa ating bida. May lumabas na marka sa kanyang kamay. Ginamit nito ang kanyang talent skill growth acceleration. Bigla naman may lumabas na ugat sa lupa at tumama ito sa halimaw. At hindi na ito nakagalaw pa. Habang pinipigilan ng ating bida ang halimaw, dumating naman si Xiao Jiu. At tumalon ito sa ulo ng halimaw. Hindi, na nagpaligoy-ligoy pa si Xiao Jiu at naghanda na ito ng isang atake. Ilang sandali lamang ay tuluyan nang tumama ang pag-atake ni Xiao Jiu, at nagtamo ng matinding pinsala ang halimaw na sanhi ng pagkamatay nito, nagtagumpay naman ang ating bida sa kanyang plano, saad pa nito. Nagawa ko, sigurado ako, hanggat ginagamit ko ng maayos ang aking mga kakayahan, maaari pa rin akong gumanap ng isang mahusay na papel sa mga laban. Subalit ang ginamit nitong growth acceleration ay magko-cooldown ito sa loob ng 8 na oras. Pagkatapos nito ay agad naman niyang nilapitan ang core ng halimaw bago man ito tuluyang mag-generate. Agad naman hinawakan ni Jiang Chen ang core, dagdag pa nito na daw katapusan nito, bigla naman dinurog ni Jiang Chen ang core ng halimaw. Ilang sandali lamang ay lumabas ang notification. Agad naman binati nito ang ating bida. Dahil nagtagumpay ito sa pag-cleared ng C-Rank Secret Realm Temple of the Undead. Pagkalkula ng kontribusyon, nabuo ang lihim na marka ng realm. Level 0, Jiang Chen, na isang spiritual master. Nakapuntos ng S sa lihim na kaharian na ito. Level 12, Wang Yi na bilang isang swordman ay nakapuntos ng B. Ang level 11 na si Liu Ying, na isang warlock, ay nakakuha ng A. At ang level 10 naman na si Ye Chen na isang boxer, nakakuha ng B. Lumitaw ang Heavenly System. Abiso, nabuo ang mga gantimpala ng kagamitan.
Ilang sandali lamang ay lumitaw na ang system sa harapan ng ating bida, bumungad sa kanya ang 5 kagamitan. Agad naman kinuha nito ang punyal. Ang punyal na ito ay isang Edma Swift Dagger na may D rank, madadagdagan ng pag-atake na may dagdag 50, at bilis na may dagdag 5%. Mga katangian ng propesyon na may kaugnayan sa espada 2. Dagdag pa ng ating bida. Maganda ang dagger na ito, gagamitin ko ito para makabawi ako kay Uncle Wang, ang daming gamit pero parang combat lahat. Oriented, hindi ako sigurado kung mayroong anumang angkop para sa mga klase ng paglikha. Hayaan mo akong tingnan ang mga katangian ng bawat kagamitan. Agad naman kinuha ni Jiang Chen ang malaking hammer, subalit sa kanyang pagkuha nito, ay hindi niya inaasahan na mabigat pala ito. Ang kagamitan na ito ay tinatawag na isang Call of the King, na may strength na 100, agility, -100, attribute, 10%, pagkakataong mag-trigger ng 5 beses mas kritikal na pinsala. Hindi daw inaasahan ni Jiang Chen na napakabigat daw pala ng hammer na ito, ngunit naramdaman niya na tila gumagaan ang hammer. Lumabas naman ang notification. Ang karanasan ay ginagantimpalaan. Ibinibigay nila ang mga puntos ng karanasan na nakuha mula sa lihim na kaharian na ito. Ilang sandali lamang ay dahan-dahan nang naiangat ni Jiang Chen ang hammer, saad pa nito. Nagkakaisa, sa katunayan, ang lahat ng mga katangian ay tumataas na ngayon ng 20%. Sa ilalim ng Mother Insect's passive skill, tumaas ako sa level 6 sa ganitong paraan, ang epekto ng ang nagkakaisa ay mas kilala rin. Parang tumataas ang physical combat ability ko kasabay ng level ko. Subalit hinawakan ni Xiao Jio ang kanyang master, saad pa nito. Master, bilang isang Little Nine, ang gantimpala ay maaari kong kainin makamit ang lahat ng mga ito. Saad naman ni Jiang Chen. Little Nine, hindi mo maaaring kunin ito. Ang mga ito ay para kay Tito Wang at ang natitira upang makipagpalitan ng pera. Ang pagkain ng mga ito ay magbibigay din ng masamang epekto sa iyong tiyan. At dagdag pa ni Xiao Jio, nakakainin daw nito ang malaking bangkay ng halimaw. Halos nakalimutan naman ni Jiang Chen ang tungkol sa mga bangkay ng halimaw. Ang devouring value ay mahalaga at hindi maaaring palampasin. Oo Little Nine, lahat ng yan ay pag-aari mo, dagdag pa ni Jiang Chen. Hindi ba masyadong malaki ang boss na ito? Kung ang Little Nine ay gumagamit ng poison mist upang sirain ito, maaaring tumagal ito ng ilang oras. Subalit, ilang sandali lamang ay pumikit si Xiao Jio, agad naman ito nag-transform sa malaking zerg. Ngunit nagulantang naman si Jiang Chen, at ito'y pinagpawisan. Hindi niya inakala na magpapalit anyo si Xiao Jio sa malaking zerg. Dagdag pa ni Jiang Chen. Kaya pala ito nag-transform sa zerg, ay kakainin pala nito ng buo ang bangkay ng halimaw. Bigla, sumigaw ng napakalakas ang zerg at agad nitong kinain ang halimaw. Nabigla naman si Jiang Chen, dahil napakalakas daw ng pagsigaw ng zerg, nagsaad pa ito. Salamat sa Diyos dahil nasa secret realm kami, kung kami ay nasa pangunahing lungsod, tiyak na matutuklasan nila kami kahit magtago pa ng mabuti. Agad naman lumabas ang system. Magkasunod-sunod naman ang paglabas ng devouring value dagdag 100. Saad naman ni Jiang Chen. Ang devouring value ay mabilis na tumataas. Tulad ng inaasahan, iba ang halaga ng karne ng boss. Mukhang kailangan na nating kumain. Pang-boss type na monster. Subalit napalingon si Jiang Chen sa kanyang likuran dahil may narinig siyang mga yapak. Napamura na lang si Jiang Chen dahil napagtanto niya na sila Uncle Wang at ang kasama nitong mga babae ay tiyak daw na narinig nila ang ingay. Agad naman lumabas ang system. Kasalukuyan ng devouring value ay nasa 8,876. Ilang puntos na lang ay makukumpleto na nito ang 10,000. Agad naman niya sinabihan si Xiao Jio na bumalik na ito sa anyong tao. Agad naman ginawa ito ni Xiao Jio. Dagdag pa ni Jiang Chen. Ang devouring value ay malapit ng mapunan. Bigla naman may nagsalita. Saad nito, Jiang Chen, na-clear mo talaga ang level at napakaraming kagamitan. Bagsaad naman si Jiang Chen. Nang dahil dito Uncle Wang nasira ko ang iyong espada, paano kung mayroon kang isang ito sa halip? Nagsaad naman si Uncle Wang. Ang ganda nito ay bihirang kagamitan, hindi ko magagamit ang bagay na nasira mo na ang aking espada.
At ito'y tumawa. Nagsaad din si Xiaoxi. Ang kwintas na ito ay bihirang kagamitan din na kayang ibenta ng malaking halaga. Ika naman ni Jiang Chen. Parang mas mabisa ang poison ko sa pagsugpo sa halimaw ng ganyan. Nagtanong naman si Sister Li kay Jiang Chen, paano mo natalo ang boss na ikaw lang mag-isa? Nagsaad naman si Jiang Chen. Ang Secret Realm ay ganap na natapos. Pagkatapos maalis ang isang Secret Realm, hindi na muling magre-refresh, sapat na ang pagkuha ng devouring value ng isa pang boss upang simulan ang pagdurugo ng kayag ng insekto. Kung gusto kong makahanap ng bagong boss, wala akong pagpipilian kundi ang pumunta sa ilang. Nagsaad naman si Uncle Wang. Jiang Chen, sayang naman ang pupuntahan mo. Sa departamento ng pananaliksik, hindi ka pa level 1 at kaya mo nang talunin ang isang boss monster, sa hinaharap, kung aakyat ka sa mas mataas na antas. Siguradong magiging ikaw ang pinakamalakas, ano ang susunod mong gagawin? Saad naman ni Jiang Chen. Uncle Wang, hindi ko sinabi sa'yo, dati kasi natatakot ako na baka mag-alala ka, pero sa totoo lang, naghahanda na ako para sumali sa Night Watch. Nabigla naman si Uncle Wang sa sinabi ng ating bida. Napahawak naman sa ulo si Jiang Chen, at saad pa nito. Oo, tama ang inyong narinig. Pupunta ako sa Night Watch sa loob ng 3 araw. Bago ako pumunta, gusto kong tumaas ang aking antas, kaya dapat ay pupunta ako sa wilderness sa lalong madaling panahon upang magpatuloy sa pag-level up. Nagsaad naman si Xiaoxi. Napakadelikado daw magtungo sa wilderness, lalo na kapag mag-isa. Subalit napatikip na lang sa bibig si Sister Li sa kanyang narinig. Nagsaad naman si Jiang Chen. Na wag na daw sila mag-alala. At kayang-kaya daw niyang patayin na mag-isa ang mga halimaw. At isinarado niya ang kanyang kamay. Paglipas lang ng ilang oras ay, nakarating na sila Jiang Chen sa labas ng lungsod. At ang mga pupunta sa wilderness ay lumabas sa tren ngayon. Ngunit napabuntong hininga si Jiang Chen. Saad nito, pagdating ko, ang daming tao dito. Habang kumakain si Jiang Chen ay tumataas ang kanyang devouring value ng tig-1 points. At dagdag pa niya, pagkatapos magising ang aking sistema ay tumaas ang aking gana sa pagkain. Ang mas nakakatakot ay kahit na ito ay, hindi masyadong matatag, mayroon talagang isang bahagyang pagtaas, sa aking devouring value kapag kumakain. Subalit nagsaad naman si Xiao Jiu, na gusto niya ng pagkain na masarap. Ang gusto nitong pagkain ay ang mga halimaw, nagsaad naman si Jiang Chen, nahahanapan daw niya ito ng pagkain, agad naman nilabas ng ating bida ang isang mapa. Agad naman binuksan ni Jiang Chen ito. Dagdag pa nito, hindi daw niya inaasahan na ibibigay ni Uncle Wang ang karamihan sa mga kagamitan. Hindi lang yun, binigyan din siya ng isang mahalagang singsing na imbakan at mapa. Pagkatapos kong sabihin na pupunta ako sa wilderness, malaking tulong talaga ito para sa akin. Ayon kay Uncle Wang, ang wilderness ay naiimpluwensyahan ng kapangyarihan ng makalangit na daan at lahat ng mga kagamitang elektroniko maabala. Ito ay halos tulad ng isang apokaliptik na senaryo. Habang naglalakad ang ating bida sa kalagitnaan ng lungsod, at nakafocus ito sa mapa. Dagdag pa nito, at ang mga halimaw ay patuloy na lilipat sa kanilang pugad, ang mga mapa na ito ay may napakaikling oras ng paggamit, nang walang pinakabagong katalinuhan, mahirap makahanap ng mga grupo ng halimaw at lalo na ang mga boss. Ang mga Firebird at Thunder Rhinocero ay ang pinakakaraniwan, at madali silang matukoy kapag sila ay gumagalaw. Sinasabing dapat iwasan ang lugar na ito na may markang pananong, dahil ito ay isang napakadelikadong pugad na may mas mataas na panganib. Ayon kay Tito Wang, ang dungeon na ito ng Goblin ang pinakaangkop para sa akin. Mayroon itong mababang antas na sapat na halimaw at mas kaunting tao. Natuwa naman ang ating bida. Dagdag pa nito, pupuntahan ko lang ito, na aking hawak na mapa. Hahanapin ko ito ng mabilis. Subalit sa kanyang tuwa ay biglang napawi, nang biglang may nagsalita at siya ay pinapatigil. Napahinto naman si Jiang Chen at napalingon. Galit naman na sinabi ng hangal na, kanina pa daw niyang tinatawag ang ating bida, bakit parang hindi daw nito narinig? Dagdag pa ng hangal, may itatanong lang daw siya, kung may nakita ka siyang babae na kulay na gintong buhok sa paligid. Naging seryoso naman ang ating bida at tinitigan nito ang hangal. Saad naman nito,
Na wala daw siyang nakita, pero mas maganda daw kung hindi siya barubal makipag-usap at bantayan nito ang bunganga nito. Bigla naman hinawakan sa balikat si Jiang Chen ng hangal, subalit sa kanyang paghawak ay nalagyan ng poison ang kamay nito. Hindi naman makapaniwala ang hangal sa nangyari sa kamay nito. Saad pa niya, paano kaya ito, mukhang hindi pa umabot sa level 10 ang batang ito. Gayunpaman maaari niya talaga akong saktan, kahit isa akong level 27 main defense warrior. Agad naman umalis si Jiang Chen. Sinabihan pa niya ang hangal na umalis na ito at maghanap ng isang healer para pagalingin ang kamay nito. Dahil mahirap daw gamutin ang kanyang poison sa kamay nitong napinsala, ngunit kinabahan ng konti ang hangal at ito'y nanggagalaiti. Subalit sinabihan niya ang ating bida na sinong nagsabi na pwede na siyang umalis, napatigil naman ang ating bida. At napalingon sa sinabi ng hangal. Dagdag pa ng hangal na ito. Ang lakas daw ng loob ni Jiang Chen na ilagay sa kamay nito na kalabanan ang katulad niyang pamilya Xiao. Abangan sa susunod na kabanata, at may mga bagong magpapakitang mga karakter, at makakakita ang ating bida na isang babae na nanakahandusay sa sahig at punit ang damit nito, at higit pa dyan mapapalaban ulit ang ating bida at si Xiao Jiyu sa maraming halimaw.